the impact of social media is undeniably harmful. Ilang beses mo na bang na-scroll yung feed mo ngayong araw? 10, 20. Minsan hindi na natin mamalayan. Sa bawat swipe, sa bawat scroll, sa bawat daos-dos ng daliri natin, may nakikita tayong signal. Mula sa 15 segundong TikTok dance, sa mga static na larawan, hanggang sa teknolohiyang sining na nilikha ng AI. At doon ako napapaisip, nasaan na ba talaga ang sining sa panahon ng likes at shares? Mas nagiging malalim ba tayo? O baka naman mas nagiging mababaw? Pero para sa akin, hindi lang ito simpleng tanong. Kasi ang social media hindi siya yung bida, pero hindi rin siya kontrabida. Sa totoo lang, isa lang siyang salamin. Salamin ay pinapakita nito kung sino at ano tayo sa likod ng screen. Pero huwag naman tayo maging bitter. Alam mo at alam nating lahat na hindi natin maitatanggi ang ganda ng social media sa sining. Noon, kailangan mo pang pumasok sa gallery o magbayad ng ticket para makita ang art. Ngayon, makikita mo ang art gamit lang ang social media. Marami na tayong mga Pinoy artists, mga dancers, poets, filmmakers na sumisikat sa buong mundo. Hindi dahil mayaman sila o maimpluwensya ang pamilya nila, kundi dahil magaling sila sa larangan na ginagawa nila. Nakikita ng mga manunood ang husay nila at boom, ganun na lang. Viral agad ang ginagawa nilang video. Mapapaisip ka na lang, sa wakas, nabigyan ng boses ang mga dati tahimik lang. Dahil dito, ang sining ay hindi na lang para sa mga elite, sa mga mayayaman o sa mga maimpluwensya. Ngayon, ang sining ay para sa lahat. Para sa mga taong may puso, may talento at may kwento. Sa tuwing nagpo-post tayo, hindi mo ba napapansin yung maliit na boses sa isip mo, yung magtatanong, ilang like kaya to? Ilang tao kaya ang manunood nito? Magugustuhan kaya nila ang ginagawa ko? Uhuhusgahan nila ako sa ginagawa ko? Diyan pumapasok ang pressure na minsan mas pinipili nating gawin ang sining na alam nating papatok. Ang resulta, lahat naging pare-pareho. Lahat nagdedepende sa kung ano ang gusto ng manunood. Alam mo yung pakiramdam na yung sining mo, parang fast food. Mabilis kainin at mabilis malimutan. Namimiss ko yung art na nagpapaisip. Yung sining na gusto talaga nating gawin. Sining na galing sa puso. Hindi lang yung nagpapascroll. Kaya minsan, napapatanong ako, authentic pa ba ang sining ngayon? O nagiging performance na lang para sa likes at validasyon? Ano na? Nasaan na tayo ngayon? Hindi natin pwedeng sisihin ang mga apps kasi tayo pa rin ang nagpapatakbo nito. Kung ang sining sa social media ay mababaw, kasalanan natin lahat yan. Pero kung ito ay may lalim, kung ito ay may puso, at merong nais iparating, ang masining na pagpapahayag ay hindi nakadepende sa kung anong plataforma ang gamit mo. Kung hindi, nakadepende ito sa intensyon na nais mong ipahatid. Kung ano nga bang nais mong iparating sa mga manunood, tayo ang pumipili. Tayo ang gumagawa, kaya tayo rin ang nagpapasya kung ano nga ba ang halaga nito. Hayaan mong gamitin mo ang plataforma na ito, hindi lang para mag-scroll, kundi para magbahagi ng sining na may lalim, sining na may puso, at sining na may paninindigan. Sana sa bawat post, sa bawat likha, maging tapat tayo.
Gumawa tayo ng art na hindi lang nagpapaklik, kundi nagpapaisip rin. Yung sining na hindi lang viral, kundi sining na tatatak. Dahil ang sining, kapag totoo at galing sa puso, kahit 15 segundo, tatagal sa puso at isip na makakapanood nito.